Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Philippine at US Army pormal nang sumailalim sa cyber defense exercise. Pagsabog ng isang improvised explosive device na pigilan ng mga sundalo sa basilan. Batas para sa libreng legal na tulong sa mga sundalo at uniform personnel nilagdaan na ni PBBM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines o AFP na pormal nang sumailalim sa Cyber Defense Exercise o CyDEX ang mga sundalo ng Pilipinas at Amerika na bahagi ng Balikatan Exercise 2025. Ayon sa AFP noong Lunes, Abril 21, nagsimula ang pagsasanay at inaasahang magtatapos hanggang May 9. Layo nito na mas mapalakas pa ang mutual cyber defense capabilities ng dalawang bansa at mas mapabuti ang interoperability sa digital space. Ang CyDEX ngayong taon ay pinangasiwaan ng mga kinatawan ng Colombian Armed Forces, United States Indo-Pacific Command, Canadian Armed Forces, Japan Air Self-Defense Force, the Philippine Coast Guard at ng AFP Cyber Command's Cybersecurity Incident Response Team. Isang posibleng trahedya ang matagumpay na naiwasan sa basilan matapos mabawi ng tropa ng militar ang isang improvised explosive device o IED sa bayan ng Tipo-Tipo, Basilan, Kamakailan. Ayon sa ulat ng 45th Infantry Battalion na nanguna sa operasyon, agad silang kumilos matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa presensya ng mga armadong lalaki sa nasabing lugar na agad ding tumakas matapos ang maikling engkwentro sa mga sundalo. Dito na nga na-recover ang isang IED na may lamang dalawang 81mm mortar kasama ang isang baril at iba pang gamit ng mga armadong grupo. Agad namang siniguro ng mga sundalo ang paligid habang maingat na detonate ang nasabing pampasabog. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12177 o ang Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel Act noong Abril 15 at nilathala sa Official Gazette nitong Biyernes. Sa ilalim ng batas, makatatanggap ng libreng legal na tulong ang mga sundalo at uniform personnel na may kinahaharap na kasong kriminal, sibil o administratibo na may kaugnayan sa kanilang opisyal na tungkulin. Sakop ng batas ang legal na representasyon, konsultasyong legal, paghahanda ng pleadings at dokumento at pagbayad ng court fees. Maging ang mga retirado at honorably discharged personnel ay maaari pa ring makinabang sa libreng serbisyo kung ang kaso ay nag-ugat sa kanilang aktibong serbisyo. Layo ng Republic Act 12177 na maprotektahan ang mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga kasong maaaring sumulpot habang ginagampanan nila ang kanilang tungkulin. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.